Narito nga ang pinakahuling satellite image natin kung saan yung minomonitor nga nating low pressure area kanina alas 3 ng hapon nasa layong 215 kilometers silangan ng Baler, Aurora. Etong low pressure area na ito, in the next 24 hours, mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo, pero after 24 hours, doon na mas nag-i-increase yung probability ng LPA na ito na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na itong low pressure area ay posible ngang tumawid ng ating landmass. At pag ito ay nasa may West Philippine Sea na, nandoon na nga yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Pero nakikita natin or kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Although itong low pressure area na ito, kahit hindi siya maging bagyo, ay posible pa rin na magdala ng paulan. At ngayong araw nga ay nakita natin na yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng LPA sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Albay. Samantalang yung ating southwest monsoon naman o habagat nakakaapekto pa rin sa southern Luzon, Visayas at sa may Mindanao area. So inaasahan nga natin na sa western sections nito ay posible pa rin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, particularly na nga sa central Luzon, sa may Bicol region, sa may Mimaropa, sa may Calabarzon, Visayas at sa may Zamboanga Peninsula. Nakikita natin yung mga mas malakas na mga pag-ulan dulot ng habagat sa may Zambales, sa may Bataan, sa may Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, pati na rin sa may Antique. Para naman sa lagay ng panahon, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan na nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So itong southwest monsoon, nagdadala pa rin yan ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Metro Manila area din.